Sa video na to, meron akong gustong i-share sa inyo na istorya tungkol sa kung paano na-overcome ng isang lalaki ang kanyang trauma. Ako nga pala si Marvin. Ako ay 20 years old, nasa 5'9" ang height, maputi, at medyo payat. Mahilig akong mag-basketball. Sa sobrang hilig ko na maglaro ng basketball ay napagdesisyonan kong sumali sa basketball team ng school namin. At dahil dito ay mas gumaling ako sa paglalaro at mas nakilala ako sa school namin. Dumami ang kaibigan ko at dumami rin ang babae na humahanga sa akin. Pero kahit na busy ako sa basketball team ay sinisikap ko pa rin ma-maintain ang good grades ko sa klase. Hindi man ako kasali sa top pero maayos naman ang mga grado ko. Dahil nga pinagsasabay ko ang basketball at ang pag-aaral ko ay halos wala na akong pahinga. Gabi na kasi akong nakakauwi galing practice at pagkatapos magre-review pa ako hanggang madaling araw. Pero isang araw habang nagpa-practice ako ng shooting sa court ay bigla na lang akong nanghina. Pagkatapos sumikip ang dibdib ko at unting-unti nagdilim ang paningin ko. Sabi ng mga katim ko ay bigla akong hinimatay. Kaya nagpanik na sila at sinugod na ako sa ospital. Pagising ko, sabi ng doktor ay nasobrahan lang sa pagod ang katawan ko pero wala namang malubhang nangyari sa akin. Iwasan na lang daw ang sobrang pagpapagod. Isang linggo akong pinatigil sa paglalaro ng basketball para sigurado na makaka-recover ako ng maayos. Pero simula nung na-hospital ako, noong nakapag-basketball na ako ulit ay nakaramdam ako ng matinding takot. Takot dahil baka himatayin ako ulit. At iniisip ko na baka manghina ulit ang katawan ko. Pag ganito naiisip ko, bumibilis ang tibok ng puso ko hanggang sa napansin na ng katim at coach ko ang nangyayari sa akin. Pinayuhan nila ako na huwag munang maglaro. Kaya tumigil na rin ako sa paglalaro dahil ayoko din maapektuhan ang performance ng team. Pero unti-unti akong nakaramdam ng galit at awa sa sarili ko dahil hindi ko na maintindihan bakit ba ako nagkaaganito. Dati naman ay okay ako at nakakapag-basketball ng maayos. Pinipilit ko naman labanan yung takot ko habang naglalaro pero nadadaig ako ng takot. Hindi ko magawang gumalaw sa tuwing naglalaro ako. Pilitin ko man hindi isipin, pilitin ko man hindi maramdaman, pero nararamdaman ko pa rin ang takot. Ako ay na-trauma dahil sa sobrang takot na naramdaman ko noong sumikip ang dibdib ko at nanghina ang katawan ko. Kasi nakakatakot talaga ang experience na yun. Pero dahil sa tulong ng therapy at dahil sa tulong ng mga taong nakapaligid sa akin ay unti-unti kong natutunang harapin ang nangyari sa akin at makapag-move on sa nangyari. Na-realize ko na may sitwasyon talaga na hindi natin makokontrol at kailangan natin alamin kung ano yung mga bagay na nakakasama sa atin at makakabuti sa atin. Natutunan ko rin na i-manage ng maayos ang mga activities na ginagawa ko araw-araw para hindi na ulit maranasan ito. Sa istoryang ito, nakaranas si Marvin ng trauma dahil siya ay nakaramdam ng labis na takot sa naramdaman niyang paninikip ng dibdib at panghihina ng katawan. Nagkaroon ito ng epekto sa kanyang isip at emosyon. Ang takot na to ay mananatili sa iyo hanggang hindi mo to haharapin at patuloy itong
babaliwalain. Oo, pwede kang gumawa ng ibang bagay na makakapag-relax sa'yo para makalimutan mo ang nangyari. Pero hindi ito mawawala sa'yo. Kaya ang pinaka mainam na gawin ay dahan-dahan to na pag-aralan harapin. Katulad ng ginawa ni Marvin. Kailangan mo na harapin ang realidad na nangyari ito sa'yo. Sa kaso ni Marvin, naramdaman niya ito dahil masyadong napagod ang kanyang katawan at ito ay hindi nakakuha ng sapat na pahinga. Na-realize niya na kailangan niyang i-manage ng maayos ang mga activities niya para makasigurado siya na hindi na to mauulit muli. Natutunan niya na kailangan din maging wais sa pagdedesisyon at laging isipin ang makakabuti para sa kanyang sarili. Sa kahit kaninong tao, pwedeng mangyari ang nangyari kay Marvin. Kaya kailangan matuto tayo na paano iiwasan ang mga to. Hindi natin kailangan matakot kung alam na natin kung paano iiwasan ang mga bagay na kinakatakutan natin. Kaya mas mabuti kung tayo ay may sapat na kaalaman kung paano iiwasan ang mga bagay na kinakatakutan natin. At baguhin natin ang ating lifestyle based sa mga bagay na kailangan gawin para maiwasan natin maulit ang mga sitwasyon na ayaw na nating maulit. Sa ganitong paraan, ma-enjoy pa rin natin ang ating buhay na hindi na kailangan matakot na mangyari ulit yung mga bagay na iniiwasan natin. Makakatulong din ang therapy para mas mabilis na makarecover. Pero ang pinaka-importante ay ang mga suporta ng mga tao sa paligid mo, tulad ng pamilya mo at mga kaibigan mo, dahil hindi madaling harapin ang takot na dulot ng trauma. Kaya pag ikaw ay may pinagdadaanan, mainam maging open ka sa iyong pamilya at sa iyong mga kaibigan, dahil malaki ang matutulong ng kanilang suporta sa pagharap mo ng iyong trauma at pag-move on dito. May mga bagay na talaga na hindi na kailangan, na hindi nating makokontrol. Pero kung patuloy nating iisipin ang mga bagay na hindi natin makokontrol, tayo lang ang mai-stress dito at maaari tayong magkasakit sa sobrang kakaisip sa mga to. At ito pa ang magiging sanhi para hindi natin ma-enjoy ang buhay natin. Gayahin natin si Marvin, dahan-dahan tinanggap ang nangyayari sa kanyang buhay. At natuto siya mula dito. Ang pagtanggap at pagharap sa trauma ay ang tanging susi para makawala ka at makamove on mula sa takot na kinakaharap mo. Matinding pananampalataya sa Diyos na iyong pinapaniwalaan ay makakatulong din sa iyo para magkaroon ka ng mapayapang isip. Pag-aralan mong alisin ang takot sa mga bagay at sitwasyon na kinakatakot mong mangyari. Subukan mong huwag kontrolin ang mangyayari sa iyong buhay. I-surrender mo lahat sa Diyos at hayaan mo lang siyang dalhin ka kung saan ka nararapat. Gusto mo pa ba ng bagong content? Subscribe na para lagi kang updated.